Magandang gabi na naman sa inyo mga kaspuki. Ngayon ay magkukwento na naman tayo ng isang nakakatakot na pinamagatang ang manananggal sa baryo part 2. Narito ang kwento at sisimulan na natin. Sumapit ang araw na nasa biyahe na sina Rafael. Sina Lola Juanita naman sa bahay ay naghahanda na para pagdating ng kanyang anak at ng pamilya nito ay may mayalok sila dito. Sa labas ng Barrio La Verdad ay may dalawang mga ngaso ang naghahanap ng baboy ramo para may kakatayin sila pagdating sa araw ng piyesta bukas. Kaya nagtungo sila sa gubat sa labas ng baryo. Pare, wala yata tayong mahuhuli na kahit isang baboy ramo. Bumalik na lang kaya tayo sa baryo at mangisda na lang tayo. Sabi ng isang mga ngaso sa kasamahan niya. Konting tiyaga lang pari, makakadali rin tayo. Tugon ng isa pang mga ngaso. Kaya nagpatuloy na lang sila sa panghahanting kaysa umuwi sa baryo. Habang nagpasilip-silip sila sa mga damuhan para siya satin kung may mga baboy ramo bang nagtatago ay nakita nila si Minerva na naliligo sa ilog. Nakita nila ang likuran nito at sa wari nila ay wala itong saplot. Napakubli yung isang unang nakakita sa puno. Pari, may naliligo na babae. Swerte tayo rito. Pagkubli nung isa sa puno. Oo nga, ano? Umiral na naman ang kamanyakan mo, tol. Parang si Minerva yata yan Wika nung isa. Wala akong paki. Di man tayo nakahuli ng baboy ramo, ay MS maganda pa ito sa baboy ramo. Napahawak sa ano niya yung manyakis na mga ngaso. Tumayo ito at lumapit ng dahan-dahan sa naliligo. Pinuna nung kasama niya yung tumayo pero ayaw itong magpaawat. Hoy, tol! Bumalik ka dito. Lagot ka dyan kung papatulan mo yan, pahabol na puna nung kasama pero ayaw nitong makinig. Hinubad nung mga ngaso ang damit niya at pantal saka lumusong sa tubig. Dahan-dahan siya na lumapit kay Minerva na nagpanggap na hindi alam na may paparating sa kanya. Nung nakalapit ang lalaki, ay hindi niya napigilang hinimas ang makinis na likuran ni Minerva. Humarap si Minerva sa kanya at nanlaki yung lalaki nung makita ang dalawang bundok ng ali. Ngumiti si Minerva at kinuha ang kamay nung lalaki saka pinahawakan niya ang dalawang bundok. Naglalaway ang Ginoo sa ginagawa niya habang ang kasama niya na nanonood ay nagpailing-iling na tila naingit. Pambihira itong kasama ko. Nagpailing-iling na wika nung nanonood na kasamahan. Sa tindi ng naramdaman nung lalaki ay diniretso na niyang hinalikan si Minerva. Nung abot langit na ang kanilang ginagawa ay bumuka ang bibig ni Minerva at dagling kinagat sa lig yung lalaki. Hinawakan ni Minerva ang ulo nito at sinubsob sa ilalim ng tubig. Nagulat ang nanonood na kasamahan at dahil sa takot ay napatakbo ito. Nagkadapa-dapa siya sa pagtakbo hanggang sa natalisod siya sa nakausling ugat ng puno at natamaan ang ulo niya. Nawalan siya ng malay at tumihaya habang ang paningin niya ay blurry. Nakita niya lang ang babae na walang damit sa harapan at saka hinila ang kanyang paa tapos nilantakan na siya nito. Napasigaw siya pero sa kasawiyang palad ay walang nakatulong sa kanya. Ito na ang pangalawa sa insidente sa linggong ito. Sino ba talaga ang namimiktima? Anang sambit ng isang police inspector sa detective. Nakita ng isang mangangahoy ang labi nung isang mangangaso nung siya ay napadaan sa gubat. Naamoy kasi niya ito kaya nung paghahanap niya ay natuntun agad sa pamamagitan lang ng malakas niyang pangamoy. Nilabas na ng gubat yung bangkay ng biktima. Di magkandamayaw naman ang mga taong nakiusyuso sa insidente. Halo-halo na ang kanilang espekulasyon ukol dito. Minamaligno na pala tayo rito. Siguro ay umalis na tayo sa baryo na ito. Lisanin na natin ito, pangamba ng isang ginang sa kasama niya.
Kaya nga, Marie, wag na nating paabutin na mangyari ito sa pamilya natin. Wika nung isa. Tamang-tama nung pagdaan ng sasakyan ni na Rafael sa kalsada nung masaksihan nila ang isang bangkay na natatakpan ng puting tila na sinasakay sa ambulansya. Napakunot ng noo si Isabel dahil dito. Huminto sila at nagtanong, "Ano po ba ang nangyari sa biktima, Ale?" Tanong ni Rafael sa isang ginang. "Hindi po namin alam kung ano talaga ang nangyari Pero sa aming palagay ay isang mabangis na hayop or aswang ang may pakana nito. Pangalawa na po ito na nangyari." Paliwanag ng Ale. "Sige po, salamat." Matapos magtanong ay dumiretso na lang nawala sila patungo sa baryo. Narinig naman ni Isabel ang usapan ni na Rafael at nung Ale, kaya hindi na niya tinanong ang asawa kung ano. Medyo kinabahan si Isabel at tila nagsisisi sa kanilang pagpunta sa probinsya. "Huwag kang mag-alala, walang mangyayari sa atin. Think positive lang." "Okay." Pagbaling ni Rafael sa asawa. "Ano nga pa ba ang magagawa ko? Ikaw naman parati ang masusunod." Naiimbyer ng tugon ni Isabel. Si Alice naman ay tahimik lang pero may kilabot na nadama siya. Mga ilang minuto lang ay nakarating na rin sila sa bahay ni Lola Juanita. Sinalubong sila ng nakababatang kapatid ni Rafael na babae. Nung nasa loob na sila ng bahay ay nagtanong si Rafael tungkol sa nangyari sa labas ng baryo. Pero ang sabi ni Lola Juanita ay nadisgrasya lang daw ito dahil nadali ng patibong sa gubat. Hindi niya inamin ang tunay na dahilan para hindi tuluyang mabahala ang anak niya at manugang. Nag-aalala kasi sila matanda na baka uuwi ang mga ito kung malaman na may aswang na gumagala sa baryo nila. "Wag na nating pag-usapan yan. Halina kayo sa kusina dahil kanina pa malamig ang sinabaw." Kumbeta ni Lola Juanita kina Rafael. Nung nabalitaan ng mga kamag-anak nila ang pagdating ni na Rafael ay bumiseta ang mga ito sa bahay ni Lola Juanita. Panayang batian, kumustahan, yakapan at hingian ng pasalubong. Si Isabel naman ay pigil na pigil sa sarili na makisama sa mga kamag-anakan ni Rafael. Pero si Alice ay natutuwa sa kanyang mga pinsan na matagal na panahon silang hindi nagkita. Pagsapit ng bisperas ng piyesta ay namasyal ang magpipinsan sa palengke para sumakay ng mga rides doon. "Ang dami palang tao rito, ano?" Komento ni Alice. "Sinabi mo pa?" Sambit ng pinsan ni Alice. 4 silang puro mga dalagita ang nagpunta sa peryahan. Inanyayahan si Alice na sumakay sila ng horror train pero ayaw niya sapagkat natatakot siya. "Ayaw mo ng horror train?" "Ayaw ko. Iba na lang ang sakyan natin." Tugon ni Alice. "Well, how about Ferris wheel na lang kaya?" Suggestion ni Ana kay Alice. "Huwag mong sabihin na takot ka rin pati sa Ferris wheel." Sabi ni Dana. "Sige. Yun na lang." Anang sagot ni Alice. Kaya pumayag na rin si Alice. Bumili sila ng 4 na ticket sa ticket booth. "Bigyan niyo po kami ng 4 na ticket, Manong," sabi ni Ana sa tiketero. "Ito po." Matapos na matanggap ang ticket ay sumakay na rin sila sa Ferris wheel. Huminto ito sa pag-ikot at sila na naman ang iba pang batch para makasakay naman. "Ihanda nyo na ang mga sarili nyo, girls. Walang susuka, okay?" Bili ni Ana. Tumataas na siya. Napahawak sa bakal si Alice nung tumaas na ang Ferris wheel. Yung iba namang passenger ay overacting. Hindi pa nga mabilis ang ikot ay nagtilian na ang mga ito. Nung bumilis na ang pag-ikot ay nahilo na ang iba kabilang na si Alice.
Todo ang hiyawan nila dahil parang humiwalay sa katawan nila ang kanilang kaluluwa sa bawat pagbaba ng Ferris wheel. Sa pagpapatuloy ng pag-ikot ng Ferris wheel, ay may nababanaagan yung isa sa mga pasahero dun sa malayo na isang malaking ibon ang papalapit sa kanila. Nung una ay hindi niya ito pinansin, pero nung nakalapit na ang pinaghihinalaang ibon, ay nakumpirma niya na isa palang manananggal. Nagtili siya dahil inukutan na sila ng manananggal. Pati sina Alice at ang mga pinsan niya ay balisang-balisa na rin. Inakala ng operator ng Ferris wheel na ordinaryong tili lang iyon ng mga pasahero. Pero may nakasaksi na mga nanonood sa baba na may palipad-lipad na isang manananggal sa Ferris wheel. May manananggal. Turo at sigaw ng mga manonood. Nataranta naman ang operator nung masilayan ang manananggal. Inaatake na ang isang cart ng Ferris wheel ng manananggal na hayop na namang makalantak ng laman. Nagsusumigaw ang pasaherong magsing-irog nung sila ang binalingan and manananggal. Pilit na inaabot nito ang kamay nung lalaki kahit umiikot ang Ferris wheel. Pasalamat na lang sila dahil may pinto ang cart, dahil kung hindi ay madali lang silang mapasok ng manananggal. Umalis ka dito, halimaw. Lubayan mo kami, pinanghampas ng babae ang kanyang teddy bear na bigay ng nobyo niya sa kanya. Sa pagpapatuloy ng manananggal ay nahawakan niya ang damit ng lalaki at hinatak siya nito. Bitiwan mo ako. Mahal. Tulungan mo ako, pagsasaklolo ng binata sa nobya niya. Bitiwan mo ang noibo ko, halimaw. Dali-daling tinapat sa kamay ng manananggal ang maliit na crucifix na suot ng babae. Sa wakas ay nabitiwan ng manananggal ang lalaki dahil sa napaso ito sa crucifix. Lumipad papalayo ang manananggal dahil napaso sa krusipiho. Pinahinto naman ng operator ang Ferris wheel nung nakalayo na ang manananggal. Makalipas ang ilang minuto ay dumating agad ang mga taga-barangay kasama ng mga pulis para mag-imbestiga. Sinalaysay naman nung magkasintahan na biktima na parang kilala niya kung sino yung manananggal. May nakapagsabi na ang tinutukoy ng magkasintahan ay si Minerva. Kaya nung nalaman ito ng mga otoridad at ng taong baryo ay sinalakay nila ang kinaroroonan ni Minerva. Sina Alice naman ay napagalitan ng kanilang mga magulang dahil pumunta pa sila doon. Si Rafael naman kasama ng kapatid niyang lalaki at mga bayaw ay sumama na rin para tugusin ang manananggal. Pagdating nila sa tirahan ni Minerva ay pinalibutan agad ito ng mga tao. Minerva! Alam na naming nariyan ka. Huwag ka nang tumakas dahil napapalibutan ka na namin, sigaw ng punong barangay. Kinakabahan na si Minerva dahil wala siyang takas ngayon. Paano, Sherman? Hindi na natin patatagalin ito, wika ni Sarhento. Kayo na po ang bahala, Sarhento, inutos ng Sarhento sa mga kasama niyang pulis na paulanan ng bala ang bahay ni Minerva. Natamaan ang manananggal at bumulagta sa sahig. Nagmamakaawa ito pero hindi siya naririnig ng mga tao. Sinunog na ng mga tao ang bahay ng manananggal gamit ang dala nilang mga sulo. Nagliyab ito hanggang sa lumaki ang apoy. Natupok si Minerva sa loob dahil hindi na siya nakalabas pa. Sa wakas ay matatahimik rin tayo, wika ng punong barangay. Pagkatapos ng eksena ay unti-unting nagsyalisan ang mga tao. Ang mga pulis naman ay babalik na lang bukas ng umaga para sa karagdagang investigasyon. Sumapit ang araw ng piyesta at abala na ang lahat. Dumalo rin ang alkalde ng bayan sa kasayahan ng Barrio La Verdad. Sina Alice naman ay masayang nanonood sa parada kasabay ng rondalya sa kalsada.
Naagaw sa kanyang pansin ang isang ale na nakatalukbong ng itim ang nagmamasid sa parada. Nung tinanong niya ang pinsan na katabi kung sino yung ale, ay bigla na lang itong naglaho nung pagbaling niya. "Sinong ale na tinutukoy mo, Alice?" "Wala naman sabi ni Dana. Wala. Baka guni-guni ko lang yun." May isang bata ang naglalakad habang yakap-yakap ang kanyang laruan na kabibili lang ng tatay niya. Bumili lang kasi sila ng sorbetes nung mga sandaling yon. Habang abala sa pagpila ang tatay niya para bumili ng sorbetes, ay nakarinig ang bata ng tinig na tumatawag sa kanya. At nung pagbaling niya ay nakita niya yung ale na nakatayo sa tabi ng puno sa kabilang kalsada. Lumapit ang bata dito at nagtanong sa ale. "Ale, bakit po?" "Sino po kayo?" tanong ng bata nung nakalapit. At nung pagtanggal ng ale ng kanyang talukbong, ay sumigaw ang bata. Napabaling ang ama ng bata. "Rhea, saan ka naroon anak?" Balisang wika ng ama. Tinanong na ng ama sa mga tao kung nakita ba nila ang anak niya, pero hindi nila alam dahil abala sila sa panonood ng parada. Pero may nakapagsabi na nagtungo daw ito sa may puno at parang may kinakausap ng hindi naman nakikita. Maraming salamat sa inyong pakikinig mga kaspoki. Kung nagustuhan nyo ang aking narration ay kindly like, share, subscribe, and click the notification bell para updated kayo sa mga new videos na aking i-upload soon. At kung gusto nyong magpadala ng mga nakakatakot na story ay mag-email lang kayong sa email address na nakikita nyo sa inyong mga screen. I-comment nyo din kung gusto nyong magpa-shoutout para maisama ko sa susunod na mga upload. Maraming salamat mga kaspoki.